Si Kerwin Espinosa mismo ang nagsabi para kay Senadora Laila de Lima raw ang 8 milyong piso inabot niya sa ex-driver bodyguard itong si Ronnie Dayan. Pero iba ang binigay niyang petsa sa binanggit naman ni Dayan. Nabulgar din sa Senado ang umunoy lawak ng drug payola sa mga pulis, kaya ang PNP chief naiyak. Saksi si Jam Sesante. Sa unang pagsalang sa Senado, nakaharap agad ni Kerwin Espinosa ang anyay pinakamataas na opisyal na binigyan niya ng pera para maprotektahan ang kanyang drug operation, si dating Justice Secretary at ngayon Senador Laila de Lima. Ang driver bodyguard ni de Lima na si Ronnie Dayan ang una raw niyang nakilala sa pamamagitan ni Albuera Police Chief Jovi Espenido, bagamat hindi naman kasama sa kanilang payola si Espenido. August 2015 daw nang tawagan siya ni Dayan. Pinapasabi daw sa akin ni Ma'am Laila na kailangan ng pondo para sa 2016 eleksyon. Proteksyon din umano ni de Lima ang kapalit para sa pag-distribute niya sa Eastern Visayas ng mga drogang kinukuha raw kana Jeffrey Jaguar Diaz, Peter Co at Peter Lim. 2 million pesos buwan-buwan. Tumawad ako sa kanya, sabi niya, okay daw yung 700,000 a month, pero magbigay ka daw ng goodwill na 2 million pesos. Si Dayan lang daw ang katransaksyon niya at inaabutan ng pera noong una. Hindi natuloy ang buwan-buwang 700,000 pesos dahil hiningan na lang daw siya ng 8 milyong piso bago ang eleksyon. Ang inisyal na 2 million pesos, inabot niya kay Dayan sa parking lot ng isang mall sa Pasay. 1.7 million pesos naman daw ang inabot niya kay Dayan sa ikalawang bigayan noong October 2015 sa may dampa sa Macapagal Avenue. Baka hindi to nakarating tong pera to kay Ma'am Laila. Pwede ko bang makausap si Ma'am Laila o makita man lang na magkasama kayo? Nakita niya si de Lima na kasama ni Dayan sa Burnham Park sa Baguio. November 2015 daw ito, kasabay na pagbigay niya ng ikatlong tranche na 2 million pesos. Sininyasan niya ako na lapit. So nung lumapit ako, nung pagtingin ko kay Ma'am Laila, yumangaw lang siya sa akin. Pagkatapos noon, nagpa-picture kami. Pagtapos ng picture, sinabay ko yung pagsabi kay Ma'am kung natandaan niya na nandun na yung pera kay Ronnie, Ma'am. At nang tanungin kung anong reaksyon ni de Lima nang mabanggit ang pera, anong sinabi niya sa iyo? Ang sinabi lang niya sa akin, thank you. 2.3 million pesos naman daw ang huling abot ni Espinosa kay Dayan nitong Pebrero lang. Nauna nang sinabi ni Dayan na tumanggap nga siya ng pera mula kay Espinosa para kay de Lima. Pero hindi raw yan noong 2015 kundi noong 2014 dahil hanggang noon taon lang daw siya nagtrabaho para sa senadora. Nagkaharap man, hindi inusisa ni de Lima si Espinosa kahit pwede naman. It would be a cross-examiner's dream. But I feel that it would be pointless, useless, futile for me. I categorically, firmly, and absolutely deny having known Mr. Kerwin Espinosa. Absolutely deny having received any money, any cash from Mr. Kerwin Espinosa, either directly or indirectly, either protection or fundraising for campaign expenses. Whether it's Burnham, anywhere, total fabrication. Kailangan pang aprubahan ng Senate President ang hinihinging legislative immunity ni Espinosa. Basahin ko to. Bayad din daw ng payola o SOP ang mga pulis na galamay raw ng mga police general at official na babalaan na raw siya bago pa magkasa ng mga raid. Hanggang 25,000 piso kada linggo raw ang SOP mula hepe ng Albuera hanggang team leader ng mga checkpoint. Si Victor Espina, siya ang nagbigay sa pera para doon kay General Dolina. Ang inisyo ko dito na cheque is, ang first ay 3 million. Tumatanggap din daw ng payola ang mga opisyal ng CIDG Eastern Visayas na kasamang nakapatay sa nanlaban umano niyang amang si Mayor Rolando Espinosa Sr. na sisilbihan dapat ng search warrant.
Ang dating hepe nilang si Superintendent Marvin Marcos tumanggap daw ng 3 million pesos mula sa nasawing mayor para sa kampanya ng asawang tumakbo bilang vice mayor. Nabigyan din daw ang CIDG member na nakabaril kay mayor na si Chief Inspector Leo Laraga. So you can tell us kung gaano talaga kalayo si Mayor, whether it's 1 foot, more than 1 foot? During the shootout po, Your Honor, I cannot tell that. Actually, it was very dark. 1 foot lang po ako doon sa may gate po ng cell. Ang sinasabi ko po, Your Honor, hindi po 1 foot away from the mayor. Nasita rin ng mga senador na unusual ang madaling araw na raid at dami ng mga pulis na sumama. Gumamit ng search warrant, pumasok. Parang bumabaril ka ng isda sa loob ng banyera. Bayad din daw ng payola si Daan Bantayan Cebu Mayor Vicente Loot, dating Police General na nauna ng pinangalanan ng Pangulo na drug lord protector pero tumanggi na noong sangkot siya sa droga. Magkano yung ibinigay mo na SOP kay Chief Inspector na Laraga na sinasabi na para kay General Loot? 120,000 pesos yon monthly. Pero ang para kay General Loot nito, ang 100,000 at ang 20 nito ay para sa sarili niya, sa kanya, para kay Leo Laraga. Itinanggi rin ngayon ni Laraga at Marcos ang paratang. Hiwalay na po ako sa asawa ko since 2013. Pero hindi ko po inaalintana na si Kerwin is maaring galit sa akin, galit sa grupo ng CIDG dahil sa nangyari sa ama niya. Sa gitna ng pagkabistong ang mga dapat magpatupad ng kampanya kontra droga ay isinasangkot sa problema. Walang drugs kung walang pulis. Napaiyak ang PNP chief. Gusto ko sana ma-reform yung PNP. Kasi mahal na ko yung organisasyon namin. Pero ako'y hirap na. But I will never surrender. Wala rin daw alam ang ama sa illegal drug operations ni Kerwin at duda siya sa umunoy affidavit nito na ang lagda ay iba raw sa pirma ng ama. Itinanggi niyang sangkot si Ormoc City Mayor Richard Gomez na umunoy nasa affidavit ng ama. Set up din daw ang raid sa bahay ng ama dahil ang mga ipinakita noong na-recover na mga droga at armas, matagal na raw nilang isinuko bago ang raid. Ako si Jamsi Sante, ang inyong saksi.